nagawa yun. Dahil po, ang hirap po ng buhay. Na pasok kita sa ganyan, ganun. Okay naman yung kitaan dito. Kaya pinasok ko po, tinaray ko po. Sarili ko nun. Yung unang-unang ginawa ko po yun kasi sabi ko, bakit sa ganito pa ipapasok pa sa ganyan, sa ano niya. Eh hindi naman siya babae. Pero sabi ko, iniisip ko lang pera to eh. Sa akin, na sinabi niya sa akin, pura hair ka. Sabi ko, oo, dati, mahal kita. Doon ko po naramdaman na, sabi ko, hindi pala lahat ng ng magantong klaseng tao na hindi porket yung nakaraan mo, mandidiri na sila, lalayuan ka na. Hindi pala. Kasi in-expect ko talaga na, akala ko dati na pag may ganito ka na encounter na jowa kasi pandidirian ka, lalayuan ka agad. Yung hindi nila intindihin yung side mo muna kung bakit mo ginawa yun. Ang hirap, sana sa wag niyo pong gagawin to kasi hindi siya madali. As in, hindi siya madali. Ang paghahanap ng aming mga guest at pagbabahagi ng kanilang kwento ay nangangailangan ng maraming oras. Pero sa tulong nyo, makakadiscover kami ng mga iba't iba pang mga istorya ng ordinaryong Pilipino. Para sa mas magandang community experience, pwede kayo makipag-usap at magtanong ng kahit ano sa aming mga naging guests at manatiling anonymous sa Discord. I-click nyo lamang ang join button para maging isang exclusive member. Maraming salamat! Ako nga po pala si Joshua Estopia, 24 years old, nakatira po sa Ermita, Manila. Dati ko po ang pinagkakabalahan sa buhay ay isa po akong for hire na makaka-inspire po sa inyo to yung aking kwento. Pwede niyo po ba ikwento sa amin kung saan po kayo lumaki, ano po yung childhood niyo po, ano po yung upbringing niyo? Lumaki po ako sa Cavite po. 20 years po ako sa Cavite na nanirahan and doon na rin po ako nag-aral, nakagraduate. At yun po, na pagkalipas po ng ng 2024, lumipat po ako rito sa Manila. Ayan, bago po ba kayo maging for hire po, ay pwede niyo po ba kami bigyan po muna ng background kung ano po yung meaning ng for hire? Ano po yung ginagawa? Ano po yung pang-araw-araw po na ginagawa niyo po bilang for hire po kayo? Ang for hire po, ito po ay ang isang pagbebenta po ng katawan sa iba't ibang tao po. Pwede po sa same sex po, lalaki sa lalaki, pwede po siya sa babae. Before po ba, bago po kayo maging for hire, bago niyo po yan maging trabaho, meron pa po ba kayong mga naunang trabaho? Ano po yung mga hobbies or pinagkakaabalahan niyo po? Dati po may trabaho po ako. Nagtrabaho po ako sa isang factory. Isa po akong factory worker dati sa JE po, sa Cavite. Isa po akong machine operator. And nalipat po ako habang nalipat po ako sa ibang company, ginagawa ko na rin po na magbenta po ng katawan. Pwede niyo po ba ikwento po sa amin kung ano po yung nag-udyok sa inyo na pumasok po kayo sa pagiging for hire? Kasi di ba po nakwento niyo po kanina na yung trabaho niyo po is factory worker. Paano po kayo napunta sa pagiging for hire po? Napunta po ako dito sa pagbebenta po ng katawan dahil po isa po akong breadwinner. Kaya ko po nagawa yun. Dahil po, ang hirap po ng buhay. Nagpapaaral po ako ng kapatid. Tapos mama ko, papa ko po, di na po nakakapagtrabaho kasi matanda na po. Kaya ginawa ko po yun na no choice po talaga kasi bitin po talaga ang sahod. Kaya napilitan po magbenta ng katawan nun. Nakwento niyo po na kayo po ay breadwinner po, no? Alam po ba ng family niyo, ng kamag-anak niyo na ayan po yung naging trabaho niyo para makapag-provide po sa kanila? Kahit isa po sa kanila wala pong nakakaalam. Nagtatanong lang po sila kung saan daw po galing yung pera ko. Sinasabi ko lang po sa mama at papa ko, huwag niyo na pong tanongin kung saan to galing. Basta nakabili ako ng pagkain, na-provide ko yung mga gastusin niyo. Bukod po sa family niyo po at pagiging breadwinner, meron po ba kayong naging karanasan dati, maybe nung childhood kayo o nung bata pa po kayo, na nag-udyok po sa inyo na maging for hire po kayo? Dati po, nung bata-bata po kasi ako, nag-inom po kami nun sa mga tropa ko, mag-New Year po yun. First time ko po talaga na pumasok sa ganon, sa inuman. Tapos, gabi po, na po ako ng ninong ko, parang ginahasa po, ganun po. Kaya,
Dati galit po talaga ako sa mga bakla. Galit po ako doon, tapos yung medyo tumagal ng taon, may nag-chat sa akin na pasok kita sa ganyan, ganun. Okay naman yung kitaan dito, kaya pinasok ko po, tinaray ko po. Ayan, nung napasok po kayo sa ganyang kalakalan po, pwede niyo po ba ikwento sa amin yung nangyayari po sa pagiging for hire? Or kung pwede niyo pong i-share, ano po yung mga services na ino-offer niyo po sa ganitong trabaho? Yung pagpasok ko po sa pagbebenta po ng katawan, for hire po, nagchat-chat po sila sa akin, nag-ano po sa mga GC na ganito po, na for hire po ako, sino po yung malapit sa gantong location, ganyan-ganyan. Tapos may magpipm po sa akin na ganyan yung budget, tapos pumapalag po ako, tapos kung ano po yung gagawin, pwede po na magpapabotong po sila, or ganun nga po, yung subo po nila yung ano ko. Pumapayag naman po ako basta po sa budget po na swak. Nung mga time po na parang first time nyo pa lang po na for hire po kayo, parang ano po yung mga expectations nyo or ano po yung parang mga inaalala nyo na baka mangyari, ano po yung mga ine-expect nyo po? Yun po, yung first time ko po na magbenta ng katawan, ina-expect ko po na, syempre, first time ko nga po, hindi ko po alam kung paano pa yun. Kinakabahan po ako kasi, hindi ko naman po kasi kilala gaano yung tao na yun. Pero yung masyadong, ano na po, nakilala ko na po siya. Parang sabi ko, okay naman po, medyo, ano naman, sakto naman po sa akin yung ginagawa. Pero ako, tulala lang po ako nung kasi first time ko nga, hindi pa ako nagalaw. Pero may experience po ako na medyo, ganito pala, masarap, ganun. Okay naman po. Ayan. Sa ganyang klase pong trabaho, parang hindi po ba kayo natatakot na baka magkasakit po kayo o naka-experience na po ba kayo na dahil sa ganitong trabaho is nagkasakit po kayo? Yan po. Ang una po na pagkapasok ko po sa pagbebenta po ng aking katawan po, hindi ko po iniisip yung sakit. Hindi ko po alam kasi wala pa po akong gano'ng alam sa mga HIV, gano'n-gano'n, sa mga tulo, sa mga kung anong sakit yan. Kasi ako po basta magbenta lang ako katawan, okay lang yan. Kasi iniisip ko kasi lagi pera. Pero yung time na tumagal-tagal kasi mayroon po akong client sa Cavite, naging regular ko siya, 7 po sila. 7 sila na naging client ko na binibigyan nila ako ng malalaking halaga. Then yung pinakalas na client ko, doon ako nagkasakit. Not HIV po. Nagkaroon po ako ng tulo. Yes po, tulo. Pero ngayon po, okay naman na po kayo. Okay na po. Paano po yung naging gamutan po nung time po na nalaman nyo na nagkasakit po kayo dahil sa ganitong trabaho? Yan po. Ito po yung nangyari nun. One time po na may asawa na po ako nito, may anak po. Kakapanganak lang po ng asawa ko, 1 month. 1 month pa lang yung baby namin. Tapos, 1 month lang din po yung kakapanganak nga, 1 month po. Siyempre, bawal po galawin yun. Tapos sabi ko, parang ang sakit ng ko, ng ko. Tapos mga 3 days, may nakita ko sa ko na may tumutol na kulay green. Tapos, di ko muna pinalam sa asawa ko hanggang sa dumating yung araw na parang sabi ko, sobrang sakit na. Tapos, yun nga po, sabi ko, ma, may umano sa sa ko. Tapos, pinakita ko kay mama na sa boxer ko, ano kaya ito, ma? Tapos sabi ng mama ko, magpatingin ako sa ospital. Pumunta pa ako sa ospital na, ayun nga po kasi kinakabahan, umiiyak ako. Tapos sabi, mayroon daw po akong tulo. Nung time po na nalaman nyo po na may sakit kayo, paano po nito naapektuhan yung trabaho nyo sa pagiging for hire? Tumigil po ba kayo o nagtuloy-tuloy po kayo pagtapos nyo pong gumaling? Ayun po. Habang may trabaho pa rin po ako ng production worker pa rin po ako niyan. Then may sakit na rin po ako niyan na tulo. Tapos sinabi ko lang po sa sa manager ko na may UTI, kaya syempre ayoko naman po na nahihiya po ako noon. Napa-stop po ako ng 1 month. Then yung gumaling po ako, bumalik pa rin po ako sa pagiging for hire dahil nga po sa walang-wala po. Ayan, nabanggit niyo po na meron po kayong manager po, no? Yes. Bale, paano po nangyayari yung pagsosource po sa inyo? Paano po kayo mahanap ng kliyente? Bukod po dun sa sinabi niyo na nag-chat po kayo sa mga GC, gano'n. Paano po yung nagiging kasunduan nyo ng manager nyo po? May po siya na may bibigay po siya sa akin na client na ganyan. Ganito yung offer niya, tapos ngayon yung hati po mapupunta po sa akin, tapos yung kabilang side po na hati mapupunta po sa kanya. Then ipag-meet po kami sa isang place, tapos pag nag-meet na po, doon na po ibibigay yung bayad. Then pag natapos na po namin yung ginagawa namin sa loob po ng hotel or
kung saan man po. Babalik po ako sa manager ko po para kunin po yung hati. Ayan, pwede po namin malaman kung ano po yung parang pinakamaraming kliyente na natanggap nyo po sa isang araw. Sa isang araw po, ang pinakamalaking na ano ko po, nakuha sa kliyente ko po is 10 mahigit po. Kasi po sa isang araw po, sa isang kliyente ko po, umabot po ako ng 5 plus po. 5.1, 5.2. Tapos ayun po yung binibigay sa akin na pamasahe po, yung butal na hundreds. Then sa kabila naman, ganun din po. Kaya umabot po siya ng 10K plus. Nakakadalawa po kasi akong client minsan, minsan tatlo po. Depende po sa ano po, mga offer po. Sa natatanggap nyo po na pera at sa trabaho pong ginagawa nyo, sa tingin nyo po, worth it naman po yung natatanggap nyong pera sa ganito pong trabaho? Hindi po. Kasi bitin pa rin po siya. Hindi porkit po nag-for hire ka, makakaahon ka na. Kasi mahirap po eh. Hindi porkit may hawak ka ng pera, ganyan na. Kasi maraming gastusin. Hindi mo alam kung paano mo to pagkakasyahin. Kasi bilang isang breadwinner, mahirap talaga. Nandyan yung kapatid mo, papaaralin mo, magulang mo, tapos may anak ka pa para sa panggatas. Natatakot po ba kayo minsan na since random na tao po ito at hindi nyo po kilala yung client nyo, natatakot po kaya kayo na baka maka-encounter kayo, nasaktan kayo, gano'n? Yes po, natatakot po ako kasi hindi ko po siya talaga kilala na ganun mangyayari na sabi ko sa manager ko, "Sir, okay ba to? Ganyan-ganyan. Baka mamaya mahigpit yan." Tapos yung time naman na po yun, sinasabi lang po, "Hindi yan, okay naman yan, malaki magbigay yan, ganyan-ganyan." Pero ako syempre, kabado pa rin po ako kasi hindi ko nga po kilala eh. Ipapasok lang po ako ng manager ko sa ganung kakilala niya. Ako hindi ko naman po kilala, papalag na lang din po ako. May experience na po ba kayo na ganito na may na-encounter kayo na client na sinaktan kayo kaya nakakatakot o sa tingin nyo po is parang nalagay po sa alanganin yung safety nyo po? Wala naman po akong na-encounter na mga client na masama ugali. Lahat naman po sila okay. Okay naman po sila. Mahinhin. Tapos, yun nga po, wild lang. Medyo wild nga lang po pagdating sa kama. Curious lang po ako, no? Dito po sa mga naging client nyo, parang meron po kaya dito sa mga naging kliyente nyo na may asawa po o may partner during the time na nag-engage po kayo dito sa for hire na trabaho? Yes po, meron po. Dito po siya, taga San Juan po. Hindi ko lang po i-mention pero kilala mo na kung sino ka. May asawa ka pero wala kang anak. Kasal kayo, then ilang beses na rin may nangyari po sa amin noon. Tapos natigil lang po siguro may nakaalam kasi may CCTV po dun sa kanila. Kaya ayun po, nahinto na po yun. Etong 2024 lang po. Saan nyo po ino-offer yung mga ganitong services? Sa babae lang po ba o pati po ba sa mga lalaki? Ino-offer ko po yung katawan ko sa lahat po. Sa same sex po, sa mga bi, sa mga gay, sa mga babae, sa may mga edad. Doon ko po ino-offer yung katawan ko po. Pwede po kaya namin malaman kung ano po yung parang pinaka naging extreme na experience nyo po with the client or parang pinaka-extreme na request po sa inyo na parang nung una kinabahan kayo kasi parang hindi nyo kaya gawin, ganun. Pwede nyo po bang ikwento po sa amin? Ang pinaka-extreme ko po na-experience and na-encounter po sa isang client ko po na syempre sobrang nakakaba kasi hindi ko naman po talaga gawain yun. Talagang pinipilit niya po. Wala po talaga akong nagawa kundi gawin. Siya po ay gay po siya. Ginawa ko po yun sa kanya. Yung pasok po ng ko sa niya po. Diyan po sa na-experience nyo na yan, yung dahil po extreme yan sa inyo, parang bukod po sa parang physical na effect po nito sa inyo, ano po yung nagiging effect niya sa inyo emotionally or psychologically po? Nung yung first time ko po yun, parang nandidiri po ako sa sarili ko nun. Yung unang-unang ginawa ko po yun kasi sabi ko, bakit sa ganito pa ipapasok pa sa ganyan, sa niya, hindi naman siya babae. Pero sabi ko, iniisip ko lang pera to eh. Nandito na, kaya no choice po talaga na ginawa ko na lang po talaga kung ano yung gusto niya. Ayan, nung mga time po na nasasanay na kayo sa ganitong kalakaran po, ano po yung nararamdaman nyo during the time na ino-offer nyo po yung mga ganitong services? Yun nga po, nag-enjoy na po ako sa time na po niyan. Nag-enjoy po ako sa ginagawa ko kasi nandito na po nandiyan na po yung na-experience ko yung sarap,
Diyan na pumapasok sa akin na sabi ko, okay naman pala, nasarapan din naman. Hindi naman pala pera din ang kasi masarap talaga po siya, as in masarap. Yun nga po, yun nga lang medyo may kaba pa rin po talaga. Ano po yung mga madalas po na gender na nagiging client nyo po? Babae po ba o lalaki po? Madalas ko po talaga na encounter na client po is gay po. Puro gay, bisexual, ganun po na encounter ko. Pwede niyo po ba sabihin po sa amin kung ano po yung usual na trabaho nila or profession po nila ng mga nagiging kliyente niyo po? Ginagawa po nila sa akin is pag-romansa po, tapos ibabalik ko po sa kanila kung ano po ginagawa sa akin na pag-romansa, babalik ko rin po sa kanila yung ginagawa nila sa akin. Then kung halimbawa po na ganyan, inaano po ako sa ganyan, gagawin ko rin po. Pero not na hindi po ako na pag ginawa nila na ipapasok ko sa kanila yung ipapasok nila sa nila yung sa akin, hindi po ako napayag ng ganun. Bali, malinaw naman po both sides kung ano po yung mga gusto nyong gawin, ano po yung hindi nyo po gusto gawin. Paano po kayo nagka-come up sa kasunduan na hanggang dito lang yung service na ma-offer ko, hanggang dito lang? Paano po yun? Yun po. Bago po ako pumasok sa ganyan, chat ko muna po na pag may nag-chat sa akin na, "Sir, all in po." Pag sinasabi nilang all in, sabi ko, all in 5K, pero hindi kasama din yung kissing. Kasi po ako talaga, maarte po talaga ako eh. Hindi po basa-basa na yung kipaghalikan. Tapos pumapayag naman yung iba, pero yung iba hindi. Like, pag sinabi ko na hindi ako pwede sa kissing, tumatanggi yung iba, pero yung iba pumapayag naman, basta daw may romansa. Ngayon, pumapayag po ako basta may romansa. Sa ganito pong trabaho, may instance po kayo o parang may experience kayo na nag-develop po kayo ng feelings dun sa client nyo po? Meron po. Sa isang regular customer ko po nun. Regular client ko po sa Cavite. Kasi hindi lang po siya hindi lang po siya basta bisexual. Mabait po siya. Hindi dahil sa pera. Nakikita ko yung ugali niya. Tapos sabi ko, parang nahuhulog na ako sa'yo. Tapos sabi niya, hindi pwede. Kasi parehas tayong lalaki. Ginagawa ko lang to para lang din sumaya ako. Ayun time po na may asawa po siya. Nung time na po ba na to, may asawa rin po kayo? Meron pa po. No, dahil po nag-develop po kayo ng feelings, tas parehas po kayong may partners. Paano po neto naapektuhan yung relationship nyo po sa partner nyo? And kung pwede nyo rin po i-share, paano rin po naapektuhan yung relationship po ng client nyo sa partner niya? Yung sa akin naman po, hindi naman po alam ng partner ko yun na ginagawa ko yun kasi nilihim ko po talaga. Nagtatanong lang siya kung saan galing yung pera ko. Sabi ko yan, sahod ko yan. Huwag mo na tanong kung saan galing. Tapos yun sa kanya naman po, di rin naman po alam ng partner niya ang ginagawa niya. Kaya parang same lang po kami na nagtataguan ng lihim sa mga partner namin. Paano po natigil yung ganito pong relationship nyo po? Yung time po na mabibinyagan na po yung anak ko nun. Na sabi niya po sa akin na doon na lang daw sila sa probinsya kasi dito daw po sa Cavite, ayaw po pabinyagan yung anak ko sa lang daw po sa probinsya kasi okay naman daw po doon, okay na lahat talaga. Tapos di naman po ako pumayag. Tapos nagsabi siya sa akin na napaka-pride mo. Sabi ko naman, ako yung tatay, bakit ganyan? Hindi pwede na sila yung magpapabinyag, dapat ako yung magpapabinyag. Hanggang sa dumating yung point na 7 days na sabi nila doon muna daw sila sa Laguna, sa nanay niya. Tapos sabi ko, sige, payag ako para magkaintindihan naman tayo kasi alam kong galit ka pa eh. Pumayag ako na doon sila pumunta sa Laguna sa nanay niya. That time na yun, nagtataka na ako ba't ayaw ipakita sa akin yung anak ko, kahit sa picture lang. Yun, namalayan ko na, ay na pala, nakipagbalikan na po siya sa ex niya. Pagdating po ng 1 month, ayun, umuwi na po sila ng probinsya. Hindi ko na po nakakita yung anak ko hanggang ngayon. Hindi ko nakikita. Magdadalawang taon na yung anak ko, hindi ko pa nakikita sa personal. Yan po. Nung naghiwalay po kayo ng asawa niyo po, ano po yung nangyari after po neto? May naging karelasyon po ba kayo after po neto? At nung time po ba na to, for hire pa rin po yung trabaho niyo? Yes po. For hire na po ako niya. Ayan po yung... Natigilan po ako niya ng pagiging for hire is 2 months dahil po sa... Na-depress po ako, kakahabol po sa asawa ko noon. Then may nag-chat po sa akin na isang gay, captain waiter siya. Sabi niya sa akin, kung may trabaho ka, tulungan kita makapasok dito sa isang restaurant. Ngayon, pumayag po ako na
Cavite pa po ako nun. Tapos sabi ko, sige, payag ako na pumunta dyan sa Manila. Kaso walang-wala talaga ako. Sabi ko gano'n. Tapos sabi, sige, sagot ko na lahat. Ngayon, nagpadala siya ng pamasahe ko papunta rito sa Manila. Ayun, pinasok niya po ako sa restaurant. Ayun, nagkaintindihan naman po kami dalawa. Pero wala naman po sa amin nangyari ng gay na yun kasi mabait po talaga siya. Pero hanggang ngayon po, may connection pa rin po ba kayo? May relationship po ba kayo neto? That time po wala na po ngayon kasi yung last na nagkaroon po ako kwento ko lang po na nagkaroon po ako ng girlfriend 2025, 6 months po kami inabot nun. During na po yung nagka-girlfriend po ako, nagbebenta pa rin po ako ng katawan. Nagkaroon po ng mga client sa Malate, Makati, dito po sa San Juan. Marami po itong halos yung Metro Manila na libot ko po sa mga client ko. Then, may nag-chat po sa akin sa dating app, sa may Facebook, isang bisexual. Kilala mo na yun kung sino ka. Hanggang ngayon, may miss pa rin kita eh. Ayun, nakilala ko po siya. Sobrang bait niya, as in sobrang bait. Wala akong masabi sa kanya. Hindi siya yung tao na ganyan yung habol, hindi yung ganyan. Napakabait niya. Yung time na nag-meet kami, sabi ko, hindi mo kailangan gumastos ng pera kasi ako, meron din akong pera. Hindi niya alam na for hire ako nun. Tapos, ayun, nag-meet nga kami, nag-inuman, ganyan-ganyan. Tapos hanggang sa pinakilala niya po ako sa magulang niya. Ito po yung that time na hindi pa po nakipaghiwalay sa girlfriend ko. Tapos, sumama na po ako sa isang bisexual. Tapos, pinakilala niya po ako sa magulang niya, sa mga kaibigan niya. Hanggang sa, ayun nga po, doon na po ako tumira sa kanila. Pero ito po ay nagtrabaho na po ako sa isang restaurant. Then, pagkabalik ko po sa restaurant, sabi ko sa kaibigan niya na babae, sabi ko, makipaghiwalay na ako sa kaibigan mo. Tapos, ang sabi niya sa akin, bakit? Sabi ko, parang wala ng time sa akin. Pero totoo naman po na parang nawala na po ng time siya sa akin. Then, ako naman, na-feel ko na-inlove na po ako sa bisexual eh. Na-inlove po ako sa kasi ang bait po talaga, as in mabait. Wala po akong masabi sa tao na yun. Hanggang sa sabi ko sa kanya na, love, makipaghiwalay na ako sa iyo kasi ganyan-ganyan di ko na kaya. Ayun, yung nakipaghiwalay na po ako sa kanya, sumama na po ako sa bisexual. Nag-live-in po kami nun. Yun po, yung pagka-live-in po namin, unang pagkikita tapos dumating po yung buwan na pagsasama namin, pinakailaman niya po yung cellphone ko hanggang sa mag-scroll siya. May nakita siya na 2024, 2025 na for hire nga po ako. Tapos nabasa niya sa akin, sinabi niya sa akin, for hire ka? Sabi ko, oo, dati. Tapos sinabi ko sa kanya na, iwan mo ba ako? Nandidiri ka ba sa akin? Tapos sinabi niya na, hindi kasi mahal kita. Doon ko po naramdaman na, sabi ko, hindi pala lahat ng magantong klaseng tao na hindi porket yung nakaraan mo, mandidiri na sila, lalayuan ka na. Hindi pala. Kasi in-expect ko talaga na akala ko dati na pag may ganito ka na encounter na jowa kasi pandidirian ka, lalayuan ka agad. Yung hindi nila intindihin yung side mo muna kung bakit mo ginawa yun. Kaya ayun, naintindihan ko siya na sinabi sa akin, mahal na mahal kita, hindi kita iiwan. Niyakap ko siya, umiiyak ako sa niya. Sabi ko, salamat kasi naintindihan mo ako. Tapos kinuwento ko lahat kung paano nangyari lahat yun. Tapos sabi niya sa akin na, asawa, huwag mo nang gagawin yun kasi mahirap magkasakit. Hanggang ngayon, tumatak sa isip ko yung mga sinabi niya kasi totoo naman eh. Tapos yung time na dumating na yung kinakatakutan ko na maghiwalay nga kami dahil sa hindi pagkakaintindihan. Sobrang siloso ko na tao. Yun, nasira yung relasyon namin. Dahil hindi ko inintindi kung ano yung sabihin niya, yung side niya. Hindi ako naniwala, pinangunahan ko yung galit ko. Kaya sorry kung nasabi ko sa'yo lahat ng masakit na salita. Siniraan kita sa mga kaibigan mo, sa amo mo, sa mga tropa mo. Sorry, kasi hindi ko akalain na aabot tayo dun. Pinagbantaan pa kita na
lalabas ko yung video natin knowing na wala naman talaga. Malaking pagsisisi para sa akin yun. Bali, ito pong tao na to yung talagang nag-udyok po sa inyo na huminto na po sa ganitong trabaho. Tama po. Opo, siya po talaga yung nag-udyok sa akin na itigil na yun. Kaya doon ko na-realize yung lahat ng sinabi niya sa akin tama. Hanggang ngayon, di mawala sa isip ko yun. Dahil po isa po siya dun sa mga tao na sinabi niyo po kanina na tinanggap po talaga kayo kahit ganun po yung naging past niyo. Ano naman po yung nararamdaman niyo sa mga tao po na minamaliit or dinidiscriminate po yung mga katulad niyo po na nasa ganitong trabaho? Para sabihin ko lang sa mga taong ganyan, syempre kayo yan. Hindi ko naman pwede kayo na sabihin ng kung ano-ano. Kung anong gusto niyo sabihin sa tao na ganyan na for hire, ganyan kadiri. Wala na po kami magagawa nun. Basta po kami, wala po kami tinatapakan na tao. Ilang taon po kayong tumagal sa ganito pong trabaho bago po kayo Umabot tumigil? po rito ng 5 taon po sa pagbebenta po ng katawan. Ayan. Sa nabanggit niyo po kanina, kung meron po kayong pwedeng ma-share na, at sa experience niyo po, sa 5 years experience niyo po na pagiging for hire, ano po yung parang pinaka natutunan niyo? Ano po yung bagay na sobrang namulat po kayo? Ang natutunan ko po sa 5 taon na pagbebenta po ng katawan, ang natutunan ko po ay sobrang hirap. Sana sa wag niyo pong gagawin to kasi hindi siya madali. As in, hindi siya madali. Pwede kayong magkasakit. Lalo na sa mga nagbebenta dyan ng katawan, hindi gumagamit ng CD. Sobrang hirap. Huwag niyo talagang gagawin. Lalo na sa mga taong may naramdaman na sa katawan, ipacheck niyo po yan. Ayan, nung tumigil na po kayo, meron po ba kayong trabaho ngayon? Ano po yung pinagkakaabalahan niyo po ngayon? Yan po. May trabaho na po ngayon na okay naman po trabaho. Nagtrabaho po sa isang fast food na restaurant. Diyan po, malapit lang din po sa tinitirhan ko po. Kung hindi po kayo breadwinner o hindi po kayo parang na-pressure na mag-provide po sa family nyo, ano po kaya sa tingin nyo yung naging trabaho nyo na hindi po for hire? Ano po yung dream job nyo po dapat dati? Siguro kung hindi po breadwinner, nakamit ko na yung pangarap ko na isang chef. Kasi pangarap, ayun talaga yung pangarap ko sa buhay maging chef. Isa po yung culinary, kaso hindi po nakapagtapos dahil sa hirap po ng buhay. Ano po yung mga plano nyo po sa future? Ano po yung mga gusto nyo pa pong marating? Ayan po. Plano ko po sa buhay ko bilang isang crew po. Siyempre gusto ko rin po umangat sa buhay, matulungan yung pamilya ko, mabili ko po sila ng kung ano po yung needs nila. Mabigyan ko po ng bahay. Lalo na po si mama, papa. Kapatid ko po. Gusto ko pong makapagtapos siya ng pag-aaral. Ayan, nakwento nyo po sa amin kanina, di ba, na wala po talagang nakakaalam na for hire po kayo. And sobrang ano po ninyo sa family nyo po. May plano po ba kayo na sabihin po sa family nyo na ganun po yung naging past nyo po? Ma, kung makapanood mo to, ma, ngayon malaman mo na kung ano yung dati ko. Pa, mga ate, kuya. Sorry kasi tinago ko sa inyo ng mahabang taon. Dati nagbebenta ako ng katawan para may provide lang sa inyo. Pinagsisihan ko yon dahil sa maling gawain, napakain ko kayo. No, hindi dapat. Pero wala, nandun na eh. Kaya pasensya na po, sorry. Sana maintindihan niyo po ako. Ayan, since na-share nyo po yung story nyo po, parang meron po bang nag-reach out sa inyo na may same na story po sa inyo? And ano po yung masasabi nyo sa mga tao na nandito pa rin po sa ganitong kalakaran? Ang masabi ko lang sa mga tao na katulad ko hanggang ngayon ginagawa nila, please lang po itigil niyo na po yan. Marami pong trabaho na nag-aabang para sa inyo na hindi lang yung opportunity kundi para rin po sa sarili niyo, para rin po sa pamilya niyo. Kaya kung ako po sa inyo, itigil niyo po yan. Hindi dahil kumikita kayo ng malaking pera, hindi dahil nabibili niyo yung gusto niyo, hindi po yun. Tandaan niyo po, mahirap po magkasakit, lalo na po sa HIV dahil ang HIV, didikit at didikit po yan sa katawan niyo. Permanent na po yan. Gagaling kayo pero nandyan pa rin po yan. Hindi na po mawawala yan. Ano naman po yung masasabi nyo sa mga tao pong makakanood po ng inyong istorya po?
Sa mga makapanood po na ito, okay lang po kung ano po sabihin nyo sa akin, wala po yun sa akin dahil kayo po yan, ako lang po ito. Kung ano po gusto nyo sabihin, sabihin nyo po. Basta po ako, wala po akong tinatapakan tao. Mahal ko po kayo, I love you. Baka may gusto pa po kayong i-add, may gusto pa po kayong i-share. Share ko lang po sa mga followers ko po dyan or hindi ko ako followers. Pwede nyo po ako i-follow sa Facebook po, Joshua Estopia po. Sa IG, ganun din po. Same lang po lahat ng account ko po social media. And thank you po. Sana po maantig po kayo sa story ko. Maraming salamat po. Kung gusto nyo manood ng mga dokumentaryo galing sa mga interviews namin, huwag nyong kakalimutang i-check ang isa pa naming YouTube channel, Off the Record Beyond Borders. I-click nyo lang ang link sa description. Maraming salamat!